Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing, hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxer Gen o Icon Sox. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo kong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinututupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify. And we have with us today ang ating kaibigan, a very special episode ng ating programa mula po sa Bayang Pinagpala, ang bayan ng Kalamansig dito po sa probinsya ng Sultan Kudarat. Let us all welcome Mayor Ronan Eugene Garcia. Mayor, ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. Thank you very much for this opportunity na makausap po kayo at ma-share namin dito sa aming mumunting bayan ng Kalamansig, ang Bayang Pinagpala. Binabati ko po ang ating mahal na Governor, Dato Pax Ali Mangundadato, ang buong bayan, ang buong lalawigan ng Sultan Kudarat at ang bayan ng Kalamansig po. Mayor, Kalamansig is parating nasa balita ngayon. Meron po kayong programa on poverty alleviation, specifically on coffee. Can you share to our viewers po, ano po itong programa ninyo and para ano na rin nila, para malaman nila. Sige po. Yes. Timely po to, no? Tomorrow yung National Anti-Poverty Council coming. Yeah. NAPSI. We were discussing strategies on poverty alleviation. And it is sad. Sabi ko, matagal na tayong we are discussing. Na we do the SWOT analysis and so on. But we don't have concrete na ano talaga na paano natin ma-alleviate yung ating mga mamamayan sa kahirapan. Okay. Dito po sa Kalamansig, nakita po namin, sabi ayon sa PSA, para matawag na kaya mong buhayin yung pamilya mo, dapat ang income mo daw ay 13,000 a month. Yeah. But kami dito, before we started the program on coffee, we average only 9,000 a month. Yeah. So below poverty po tayo. But right now, with the program, nakita namin na nakita kasi namin na ang yield ng kape dito sa Pilipinas, dito particularly dito sa amin sa Sultan Kudarat, ay nag-average ng 350 to 500 kilos per hectare. Per hectare. Yes. But when I observed in Vietnam, I was there for a month, they have an average of 3 tons. 3 tons. 3 tons. Na pag below 3 tons, failure na yon sa kanila eh. So ngayon, tiningnan ko, kinumpare ko, I have technicians with me, agriculturists, no? Nakita ko, kung yaman lang ng lupa, ganda ng lugar natin, yung appropriate ba, mas maganda sa atin. Meron lang tayong babaguhin na direction at investment na kailangan na hindi natin ginagawa ng matagal. Like for example, we have the national roadmap, pero nakita ko there are provision in the roadmap na mahirapan tayong mag-implement. Particularly yung nakita ko sa support on inputs or fertilizer. Fertilizers. Yeah. Sige po. Kasi nabanggit ko kasi kanina, karamihan po ng coffee farmers, 85% ng coffee farmers are poor talaga. Below poverty line. Below poverty. Kasi karamihan sa amin dito sa Kalamansig, 75% namin dito. IP talaga yung coffee farmers. Kung meron silang 2,000 pesos, first na bibili nila hindi abono. Bigas. Pagkain talaga uunahin. Basic necessity talaga. So, kung ganun ang ganun, hindi talaga mag-i-improve yung production natin sa kape kasi yung input, yun yung kulang. So, ngayon, with this, focus on that. Kasi before I became mayor, I was the regional chair. But I can Coffee Council. So Coffee Council. But there's a limited thing I can do with that. Ngayon, chief executive na ako. Now, lahat ng advocacy namin noon, pwede ko nang i-apply. So, ang focus ko ngayon, more on production.
alam naman natin very aggressive ang ating provincial, Provincial government, in promoting, no? Sa value chain doon sa yung promotion, kilang-kilala na tayo. Coffee capital. Yes, and we are creating demand. Yeah. Ako naman, dahil nandito ako sa ground, nag-focus ako sa production. Hmm. Siniguro ko na yung value chain, yung cycle ng value chain, tuloy-tuloy. Masasatisfy yung demand. Yes, Yeah. para ma-satisfy yung demand na kinikreate namin. So, ang focus ko ngayon, kasi nagkataon, Yes. hindi ako nagyayabang, pero nagkataon, Calamansig is the biggest coffee producer in the country. Hmm. Sabi nga nila, ang Robusta. Robusta. Okay. Ang production po ng coffee capital ngayon, yung Cavite, yung entire province of Cavite. Hmm. Yung production po nila, production lang ng isang barangay lang ng Calamansig. Wow. Oo, so ganun kalaki po. And this has been going for many years na, Yeah, Mayor. yes. Yeah. But medyo ambisyoso po kami. Yeah. Hindi Sige kami kontento doon. So, siniguro namin ngayon na after 6 years, gumawa kami ng program na after 6 years, we'll be producing 10,000 metric tons. So, Paano yun, Mayor? we started muna na kasi sabi ng RSBSA sa data ng RSBSA, we now have 8,000 hectares of coffee plantation. Okay. So we are planning to, and I have 6,000 farmers. So sabi ko, kinausap ko yung farmer kasi dapat kasi magkaroon sila ng ownership dito sa ginagawa namin. Sabi ko, can you expand? Kahit doon sa 6,000, kahit na 5,000 na lang na farmers, makapag-expand man lang sila ng 1 hectare. No? And sabi nila, kaya. Kasi alam niyo po, ang Calamansig po, isa sa tinuturing ng iba na weakness namin, strength po namin yan. Ano yung population density namin mababa. So meaning Malapad yung lupa. Maraming Pupunta ka. tataniman. Oo. So ngayon, dahil dyan, so sabi nila, pwede yun. Kaya yung 5,000 na expansion. So paano namin matutulungan ang farmer? So kung 1,000 trees, no, ang bawat hectare, Yes. sa 5,000, kailangan ko ng 5 million seedlings. You did the math, Mayor. Yes, oo. Kung ako ang local government, mahirapan akong maglagay ng nursery na mag-produce ng 5 million sa taon na to. So, ang ginawa ko, hiningi ko ang tulong ng farmer. So, we launched the nursery program. So, bawat farmer ngayon na mag-i-expand, maglalagay siya ng sarili niyang nursery. Okay. And Para hindi na siya umasa from Yes. inputs from the... tinuruan namin siya paano siya saan niya kukunin yung magandang seedling. Yeah. So ngayon, we have the nursery program. In so doing, if we will be able to implement it, we'll be providing free seedlings for all of those who are interested to expand. Okay. Kasi bibilihin namin yung pinoproduce nilang sa nursery nila. Okay. Para dun sa mga iba Para na... sa itatanim, yes. So, after that, yung mag-i-expand naman, i-enroll naman namin sa fertilizer program. Okay. So, ang fertilizer program namin will run within 3 years. Okay. So, 3 years na tuloy-tuloy yung fertilizer. Because ang goal namin doon, bawat mag-expand ay after 3 years, 1 ton na siya minimum. Okay. Ilang years bago mag-bear yung coffee? 18 months. 18 months. Oh. The first 18 months, bubungan na yun. Bubungan na. On the second year, dudubli yun. Yeah. On the third year, yan yung pinaka-peak niya. So, kung bawat magsasaka ay 1 ton na, kinumpute na namin ang kikitaan niya sa rate ngayon ng yung commercial coffee. 275 per kilo. Kung 1 ton, so 275,000. Yeah. Ang gastos sa bawat hektarya is 65. Yes. 65,000. Dinagdagan ko ng 10,000 pang tuba niya. Pambawala sa kapoy. Wala sa kapoy. So, Okay. 75,000, 275 minus 75,000, may 200 siya. Divide that by 12. That's 16,000 a month. So, kanina pinag-usapan Yeah, natin. yung 13 poverty na. line, yeah. So, immediately, meron akong Doubled. explain ko sa iyo ngayon Yeah. na meron akong realistic Yes. solution to problem on poverty. Now, dito sa amin, sa Calamansig, nag-average kami ng 2 to 3
hectares. So, hindi lang 16,000. Ngayon, Mayor, yung sa current natin na situation, yung market natin, saan po natin dinadala yung mga coffee na produced natin? Right now, kasi robusta nga tayo. Yeah. Normally, traditionally, ang robusta yan, it is being purchased by Nestle. Nestle. Sila ang institutional buyer natin Yeah. na pinakamalaki. Pero sa nangyari ngayon, Bumaba. ginagamit na rin siya as fine, robusta. Yeah. So, ginagamit na rin siya. Marami nang gumagamit sa kanya. Napatunayan na pag na-process siya ng maganda, Yeah. so nag-increase yung demand. And So, then, hindi lang Nestle ngayon ang bumibili. ang trend ng coffee shops ngayon, ang dami. Yeah. Yes. Kaliwa kanan. Yeah. So, Sige. sa amin dito, sa aming part naman, kasi yung nga, nasa production ako. Yeah. So, ang akin lang dito, I can assure you, if we'll having Yung projection 10,000 natin. metric tons, no? 10,000 metric tons or 10,000 hectares, 10,000 metric tons, sabihin na natin kung ang coffee average price, kasi yung nga, 275 sa commercial, 500 Yeah. above sa premium. Sabihin na natin 300. 300. So, kung may 10,000 metric tons ako, times 300, that's 3 billion. Wow. Sa kamay, gross, sa kamay ng farmer. Umiikot. Yes. Doon sa kanila yun. Ang ira po ng kalamansi is 400 million lang. Anong class? First First class municipality tayo. Yes. Yeah. So, doon sa sinabi kong yun, na-demonstrate ko sa iyo sa Yeah. maikling panahon, yung poverty alleviation program namin. Ang sasaluin ko lang po doon, kasi nakita natin, meron tayong production. Yes. If you are producing 10,000 metric tons, paano mo mapapatuyo yun? Yung post-harvest facilities. Post-harvest facilities. So, doon tayo papasok po yung mechanization. Okay. The government will claim ownership to that. Kasi pag hindi po natin ginawa yun, mag-fail lahat. Yeah. So, lahat ito dapat sasaluin natin. May volume na yung Yes. production natin. So, dapat ngayon mas quality and Meron mas tayong mabilis. economy of scale if the government will put its finger into it. Kasi marami na. Then, kung mechanization siya, ibig sabihin, meron na tayong standard. Yes. Minimum standard ng quality at a volume. Now, if we have a volume 10,000 metric tons, you can talk with other countries on it. Hindi na siya basta-basta. Hindi na lang pang local, national, will go international na rin. Yes, kasi malaki na eh. At then may standard ka na, control mo na dahil mechanization ka. At saka may economies of scale. And then you studied this, Mayor, sa ibang bansa kung anong mga nila, best practices Yes, nila. pinag-aralan natin yung best practices nila, ano yung ginagawa nila. Vietnam. Hindi natin ginagawa dito. Hindi naman lahat perfect yung sa kanila. Alam naman natin ang Vietnam dito din sa atin natuto. Yes. So, we just have to accept na meron din tayong mga dapat ding improve. Yeah. Mayor, aside from coffee, lately, laman din ng balita si Kalamansig on merong mga beaching incidents on marine species na nakikita po dito sa ating karagatan. Can you update us on that po? Yes, nagkaroon tayo isang buwan pong pinag-usapan yan, hindi lang local, national po, because nagkaroon ng 20 metric tons na sperm whale. Sperm whale. Yeah. Oo, na po doon, being a GIDA municipality, we were not really, we don't have the competency and the logistics to take care of that. Okay. But because of that experience, as of now, ongoing po ngayon, we invited a marine biologist from UP Diliman, one of the best Mga experts natin. experts natin, nandito ngayon ongoing, and we put up our own Task force. a task force Yes. on how to deal with that. So I'm now more confident na ma-handle namin. Ngayon, ang Kalamansig po, kaya nga po kami tinawag na Bayang Pinagpala, kaharap po ng bayan ng Kalamansig ay ang Celebes Sea or ang Moro Gulf. Okay. And hindi po biro to. May nagbibiruan kami minsan. Sa Kalamansig po, may dagat kami. Kung gustong maligo sa dagat, may pagkakataon na kailangan mo munang hawiin ang isda para makaligo ka. Literally. That is the time na during anchovy season. Okay. Pag anchovy season, literally, kaya mong salukin yung sakapal ng isda. So, sabi nung marine biologist, pag merong maliliit na isda, merong malalaki. Merong malalaki. So,
Meaning, we have to face the reality na we have to encounter more of Yeah, those. hindi lang ito one-time incident. And then Yes. in the past, meron na rin siguro nangyari. Nakikita na namin sila, hindi Okay. lang namin pinapansin, Yeah. no? But right now, more aware na tayo Yeah. because of the training that we have and the support, no? They want to enter with MOA with us na to really plot kung nasaan yung mga lugar na may sightings So talaga. pinag-aaralan na talaga natin, Mayor. And then awareness lang din sa public Yes. na para sa future generation din. Yeah. Yes. Yun nga, sa amin dito, since we don't have a museum, Yeah. but there are those people na tumutulong sa amin na para Capable. ma-remind ko yung mga future generation na dito sa Calamansig, merong dugong, merong sperm whale, may dolphins, and we have also a turtle sanctuary here. Opo. And then, Mayor, after this, yung task force natin, anong composition niya? Yes, we were guided by the UP expert, no? UP Diliman expert, yung marine biologist. So, yung task force, sinati niya sa tatlo. LGU run siya. Okay. Yes, LGU. So, meron lang din tayong mga NGAs na support doon. But LGU run, on our own, we can already do it. So, nandyan doon meron tayong sa enforcement. Okay. Oo, then meron din siyang team para kung what to do sa retrieval ng carcass and everything. Then yung IEC part. Yeah. So, yun yung team na ginawa namin kanina. Okay. Mayor, you also mentioned during our usapan kanina na you plan to make Calamansig center ng mga national government agencies, ng mga offices. Kasi considering nasa GIDA tayo, Yes. malayo tayo from the capital of Isulan, and then ang mga katabi natin ng mga munisipyo, Libak and Palimbang. coastal. Yeah, coastal areas tayo. Ano yung mga plans natin ahead for this? Kung titingnan niyo ang map, no? Titingnan niyo ang map. Mapa ng Pilipinas. Mapa Mapa ng Mindanao. Pilipinas, Mapa ng Mindanao. Yeah. Nasa gitna lahat ng mga center Yeah. ng offices ng mga national agency. Okay. And kung titingnan mo rin, dito kami sa Celebes sa West, no? Kami yung mga GIDA at bihira, malayo kami. So, kailangan pa namin pumunta sa city just to process our national ID Yeah. and so on and so forth. So now, Calamansig on the other hand, just akuan lang. Actually, ang land area ng Calamansig, kasing laki ng land area ng Singapore. Oh. Lagi kong kino-compare Kino-compare. yung Calamansig sa Singapore. Yes. Kasi nai-inspire ako sa Yeah. Singapore. And Singapore, to think, way back 1965, wala talaga silang natural resources. Wala. Yeah. What they have is a port. Mayroon silang port. Now, Calamansig is almost the same land same. area. We have natural resources, we mentioned Yeah. earlier, and we have a Port. port. Yeah. Now, what to do with it depends on us. Okay. So, yun yung sinabi ko. One approach is maybe pwede naming i-present yung bayan I-encourage, namin kasi nasa gitna kami ng Coastal, ng Palimbang. coastal, ng Libak. Palimbang, napapagitnaan kami ng mga GIDA municipalities as a satellite for the satellite regional offices to be established here. So, naglaland banking po tayo. Then, if we will be able to expand our port, it is an alternative port next to Jensan. Jensan. Yes. Po. Pwede ditong ihulog yung mga parcel Yeah. na napapanahon na yung parcel. So, pwede po dito. So, yun yun. Then, we also applied with in partnership with DOST for Calamansig to become smart municipality. Okay. Ano ibig sabihin nitong smart municipality natin, Mayor? Yung DOST DICT, Yeah. gusto nilang i-maximize yung information technology. Nakakatawa na nag-aambisyon ako ng ganito. Considering na malayo ako sa city, poor ang signal dito, kung tutuusin. Yes. But DICT decided that they will put up a satellite office here. Okay. Kasi meron silang property, no? So, ang kasunod nung sinabi ng DICT ng ganon,
Sabi niya, magkakaroon tayo ng connectivity sa buong munisipyo. Pati yung mga far-flung barangay, lalagyan niya ng Internet. internet connection. And then connected na. Dito Okay. sabi niya, kasi mayroon kaming American Tower dito, Yeah. 1920, sabi niya, yung natatamaan yan, 8 barangays, Oh. diretso yan na may, na may internet. Internet. Yung wala naman, lalagyan namin ng Parang repeater. Starlink. Yeah, Starlink. Starlink Yeah. for free. Mm. So magkakaroon itong mga malalayo namin na connection. Now, magkakaroon tayo ng digital hub. Yes. Of course, nandito sila, digital library. Well, kung thinking, that's unthinkable na. Considering na, kami, GIDA. Yeah. Malay mo, magka-BPO pa tayo dito. Yes. Malayo tayo na All we have is, yung sabi ko, land banking na lang ang gagawin namin. So, yung sa coffee namin, DOST also want to provide the machinery. Kasi ang isa sa mga key doon sa sustainability is the modernization of the industry. Yes. So, kailangan na natin mag-modernize din ng agriculture. Okay. So, they also, isali nila doon sa being smart municipality natin. So, ito, we are very excited. Dito sa munisipyo, sabi sa akin ng DICT, gagawin namin kayong paperless with their help. So, considering na maliit kami ng munisipyo, dulo kami ng Mindanao, tapos hambog And then yung help ng mga national government agencies, yun talaga siguro they see, Mayor, na there are things to, there room for improvement na pwedeng makagalaw pa. And then one of your advocacies, Mayor, is on correct information. Yeah. Yes. Can you share to us about that? Given the, ngayon, landscape natin on technology, social media. Yes. Can you share more about that? Sabi ko nga, ang social media po is a double-edged sword. Yeah. It can be a source of valuable information or destructive misinformation. Okay. But I always believe, kung tinuturuan natin ang tao, Yes. we can use it in our advantage. Tulad ng nasabi ko sa kanina, ang Singapore po halos magkalaki lang ang land area. Mayroon tayong natural resources, mayroon din tayong port. Yeah. Our attitude might be different, yung tao natin. Okay. But the best way for us to communicate our intention is the use of the modern technology such as social media and other So with the help, kaya nga po inanyayahan namin ang PIA dito. No better agency who can help us in this para maturuan kasi meron kaming community radio station. Radyo Kadulangan. Radyo Kadulangan. Mga journalism student namin, yung mga vloggers. Start them young. Yes, na maturuan natin how to handle information. Responsible sharing of information. Yeah. Kasi with the advent itong vlogging, marami ng mga expert ngayon, no? Yes. So, mas maganda siguro guided tayo. So, given din i-connect natin dun sa sa beaching incident. Mayor, di ba? Nauna pa yung mga doon vloggers. Sa na yun, sperm whale na yun. Lesson talaga yun. Lesson sa akin yun. Isang buwan akong tinitira ng tao. Well, with the expert that we invited, yung mga barangay captain, ng coastal barangay captain, was so happy and to learn. Nakita talaga natin kanina. Pati first aid sa tinuturuan sila. Okay. So, malaking bagay po yun sa atin. The correct use of information and po. Mayor, medyo nauubusan na po tayo ng oras. Before we end the program, baka may mga announcement pa po kayo sa inyong mga constituents and sa ating mga listeners po. Unang-una, tulad ng sinabi ko kanina, nagpapasalamat ako sa opportunity na to. Lahat po ito ay bunga lang po, no? Paulit-ulit kong sinasabi ng pagmamahal natin sa ating bayan at sa mga mamamayan ng bayan ng Calamansig. At uulitin ko, nasa kalbo lang po ang true love. Okay, sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe De Castro at Regional Director Fry Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat po sa ating guest, Mayor Ronan Eugene Garcia ng Bayan ng Calamansig. Hanggang sa susunod, maraming salamat at isang magandang araw, Soc Surgeon.